Okay. Ang topic po natin sa umagang ito is all about humility. Sabi mo sa katabi mo, humility. What's humility? Pagpapakumbaba. Okay? So, this is a very important topic for us as Christians. Amen ba? So, this is a trait where many people fail to have. Amen ba? Especially and sadly sa loob po ng mga Christian churches. Amen po ba? So, that's why kagabi po, I was praying to God, Lord, ano po yung gusto mong sabihin sa mga tao? And this topic po was already made up na. At I think months ago pa itong topic po na ito. Ang original title nga po, ang original title nga nito, Biblical Process for Ministry. Sa dulo, humility. Tinanggal ni Lord yung una, masyadong mahaba. Huwag ka na masyadong, sabi ni Lord sa akin, huwag ka na masyadong magpabibo. Isang word na lang, humility. Yun din naman yun. Amen po ba? Sabihin natin humility. Okay, why is this important? Next slide. Why humility is important? Because many Christians do not or cannot experience maturity, cannot attain to maturity because of their lack of humility. Alam nyo po, sa isang tao, sa isang Kristiyano, mahihirapan po siyang ma-attain yung maturity kapag ka ma-pride siya. Amen? Many Christians, hindi po nila na-experience yung fullness ng maturity because they lack humility. Amen. So, in this topic, we will learn how to be humble. At kung sino ba yung totoong humble? What are the characters of people na humble? Tingnan mo nga sa mata yung katabi mo. Tingnan mo sa mata yung katabi mo. Mukha bang humble yan? Titigan nyo po yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sa likod nyo. Tingnan mo nga, humble ba yung nasa likod mo? Okay, ngayon malalaman po natin. Okay. Many think maturity is equal to mastering theology. Pag marami kang alam sa Bible, matured ka na. Do you agree? Taas ang kamay ng agree. Pag marami ka nang alam sa Bible, nakapagtapos ka pa ng theology, may Master of Divinity ka pa, may Doctor of Divinity ka pa, mature ka na nun. Taas ang kamay. Isa. Dalawa. Grabe. Ba't yung iba hindi nagtaas ng kamay? Biro mo, tapos ka ng theology, no? Bachelor. Meron ka pang masteral. Meron ka pang doctorate, no? Dalawa lang yung naniniwala na pag meron kang ganon, matured ka na. Wala nang hahabol? Wala nang hahabol? Laban o bawi? Okay? Some people naman, they think maturity is having many Bible study groups. Marami ka nang in-handle na tao. Marami mong dinadalaw ng mga tao. Marami kang inaalagaan. Mature ka na nun. Sino nag-agree? Wala. Bakit kaya hindi sila nagtataas ng kamay? Marami kang ministry commitments, no? Pastor ka na, music team ka pa, media ka pa, maintenance ka pa, mature ka na nun. Marami kang hawak na ministry. Sino agree? Ba't tayo nyo magtaas ng kamay? Safe lang. Tingnan nyo ha, walang nagmamature sa comfort zone. Walang nagmamature sa comfort zone. Bukod sa humility, kasi alam nyo po yung pag-stay sa comfort zone ay false humility. Ayaw mong pumili eh. Yes or no. Gusto mo nasa middle lang. False humility po yun. Okay? Si Lord po, lagi niyang binibigyan ng choice ang tao. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Okay? Ang choice ng tao, either yes or no. Amen ba? Kaya nga ayaw ni Lord ng lukewarm eh. Gusto niyo hot or cold. Amen? Hindi lukewarm, hindi or. Kailangan hot ka. Kung hot ka, dapat hot ka. Kung cold ka, dapat cold ka. Amen? It's either yes or no. Walang safe. Hindi ka na lang magsasalta para ano. Okay? That's false humility.
Whenever someone gives you a choice, pumili ka. Kung hindi ka pa makapili at that moment, sabihin mo, bigyan mo ako ng ilang minuto, bigyan mo ako ilang oras o ilang araw, pipili ako, magdidesisyon ako. Pero huwag mong sasabihin, huwag ka lang tatahimik, kailangan magde-decide ka. Amen po ba? That's a mark of a mature person. Nagbibigay siya ng concrete answer. Amen. Okay, let's move on. Ibang topic po yan. So although those things are essential, yung theology, yung mga kanina pong binigay kong examples, those things are essential for effective ministry. Essential po yun. Okay? But you cannot last in ministry without humility. Hindi ka po tatagal sa ministry and any other aspects sa inyong buhay. Sa school, sa trabaho, sa negosyo, kung wala pong humility. Hindi lang po dapat sa church nakikita ang humility. Amen ba? You cannot last in any organization without humility. Amen po ba? Tingnan nyo, merong nagyabang, nag-angas, gusto ng boxing. Pumunta ng Singapore. Hindi ko na babanggitin yung pangalan kung hindi ko updated sa news. Diba? Kilala nyo ba yun? Kilala. Kung kilala nyo, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Pero may mga taong mayabang, ang lakas maghamon, yung pala, bahagang buntot. Amen ba? Okay. Anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan. In 1 Corinthians chapter 13, from verse 1 hanggang verse 3. Sabi po ni Apostle Paul, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Sabihin natin love. Sabihin natin love. Okay. Anong connection ng love sa pagiging humble? Ito po yan. Loving people are humble people. Loving people are humble people. Loving people are humble people. Pag totoo kang nagmamahal, humble ka. Wala pong nagmamahal na ma-pride. Tingnan nyo yung asawa ninyo. Pag nagmamahal ka, totoo yung pagmamahal, nilulunok yung pride. Amen. Binababa ang pride. Amen ba? Kasi mas mahalaga yung pagmamahalan ninyo kaysa sa pride mo. Hello? Mas gusto mong maayos yung relasyon ninyo kasi mahal nyo yung isa't isa kaysa ang lakas ng amen nyo. Naniniwala po ba kayo? Wala pong naayos na relasyon pag mataas yung pride. Amen ba? Ako po naniniwala dito. Amen ba? Alam nyo po, hindi po ako matututo tungkol sa humility kung hindi dahil kay Lord at kung hindi dahil sa asawa ko. Kasi mayabang akong tao. Napakayabang ko pong tao. Oo. Napakayabang ko po. Kung tawag dito, kung nakilala nyo po ako some 20 or 15 years ago, sikat po ako sa Quezon City sa Tandang Sora. Sa Dota. Opo. Yung isang computeran doon, kasi nag-umpisa lang ako sa maliit na computeran. Na-addict ako sa Dota, hanggang sa malaking computeran na po yung nilalaroan ko. Walang makatalo po sa akin. Ang karakter ko po, main karakter ko, si Pudge, saka si Zeus. 4 minutes, godlike po ako. Kung alam niyo yung larong yon, ha? 4 minutes, godlike. Wala po makatalo sa akin. Ganun ako kayabang. Tapos mumurahin ko pa sila. Kasi pustahan yun eh. Pag 4 minutes, di pa ako godlike, babayaran ko sila. May pusta kami. Sabi ko, pustahan tayo, 4 minutes, godlike ako. Hindi magbabayad sila. 4 minutes, tapos ang laban, di ba? Instant, pera. Ganun po ako kayabang noon. Napakayabang. Napakayabang ko po talaga dati kung kilala nyo ako. Kahit nung
bago pa ako maging teenager kasi mayroon kaming PS eh. No? Nung lumabas yung PS, may PS kami. Oh, mga barkada ko, hali kayo, pasok kayo sa bahay, laro tayo. Yabang, no? Eh, may pera. Oh, kasi kumupit sa aparador ng nanay. Ako, sana hindi nanonood nanay ko. No, kumupit. Oh, hali kayo, libre ko kayo. Ang yabang ko eh. Oh, ay, nung nag-teenager na, marunong nang uminom. May kupit ulit. Halika, inom tayo. Libre ko na yosin nyo. Ganun po ko kayabang. Anyway, tinuruan ako ng Lord kung paano po mag-humble. Okay? Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin po ako ni Lord na mag-humble. Kasi sa totoo lang, I think 1 or 2 months ago, may nagsabi po sa akin. Sabi niya, Pastor, pagka nagsishare po kayo, minsan may konting yabang. Sabi ko, kung mayabang pa ako nung time na yun na sinabi niya, sasabihin ko sa kanya, manahimik ka, hindi ako mayabang. Pero sabi ko sa kanya, thank you thank you. Kasi sinabi mo yung totoo sa akin. Amen po ba? Amen ba? Marunong na mag-humble si Pastor. Kaya kapag may nakita po kayong mali, may nakita kayong masama kay Pastor, sabihan nyo lang ako. Amen ba? Amen po? Ganon din sa inyong lahat. Okay? Magsasabihan tayo. Okay. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ito na. Sabi rito, love endures with patience and serenity. Sabi mo sa asawa mo, love endures with patience. Sabi mo sa katabi mo, love endures with patience. Sabi mo sa katabi mo, with patience. Kasi po, yung iba nag-i-endure na may galit, may inis. Sabi dito, nag-i-endure with patience. Diinan mo sabi mo sa katabi mo, with patience. Okay? And serenity. Yan. Ano yung serenity? Ano yung serenity? Kalmado. Sabi mo sa katabi mo, kalmado. Diba? Nagtitiis ka pero hindi ka naiinis. Kalmado ka pa rin. Kasi mahal mo eh. Amen? Love is kind and thoughtful. It's not jealous or envious. Ito na. Love does not brag and is not proud or arrogant. Diba? Loving people are humble people. So love does not brag, asan na yun? And is not proud or arrogant. Amen? Amen ba? Verse 5, it is not rude. Hindi masama yung kanyang pag-uugali. It is not self-seeking. It is not provoked. It's not overly sensitive and easily angered. Amen? It does not take into account a wrong endured. Diba? Halimbawa, natapos na yung issue. Dahil mahal mo siya, hindi mo na, ang tawag doon, babalikan. Ano ba ibang term doon? Hinahalungkat pa yung nakaraan. Diba? Yung sakit nung nakaraan, binalikan pa. Nag-away kasi kayo ngayon, pinaalala, yun, inuungkat. No? Pinaalala pa yung nakaraan. Alam mo, kaya ako ganito sa'yo kasi yung ginawa mo 10 years ago. Hindi pa rin nakalimutan, ano? So, ang love daw po, hindi na yun inaalala. Amen? Okay. In 1 Corinthians chapter 8, in verse 1, knowledge alone makes people self-righteously arrogant. But love that unselfishly seeks the best for others. Kita niyo yung humility? Pag mayroong love, may humility talaga eh. Yung love po, sabi diyan, it unselfishly seeks the best for others. Unselfishly seek, hinahanap, intentional siya na ibigay yung best sa ibang tao kahit minsan hindi na nabibigay yung best sa kanya. Amen ba? Ganyan yung asawa ko. Oo. Kumbaga kung
titimbangin yung pag-ibig at pag-ibig niya, lamang na lamang talaga siya. 'Di ba? Ganon din yung pagmamahal ni Lord. Kung titimbangin natin yung pagmamahal natin sa Kanya, sa pagmamahal niya sa atin, wala. Sira yung weighing scale sa sobrang bigat ng pagmamahal ni Lord sa atin. Amen ba? Palakpakan po natin si Lord. So, Jesus is our best example in humility. Amen? Jesus is our best example in humility. In Philippians chapter 2 verse 5 to verse 8, sabi po ng Bible, sulat po ni Apostol Pablo, "Let this mind be in you." O, titigan mo yung katabi mo. Titigan niyo po yung katabi niyo. Paalalahanan niyo siya. Ito dapat yung laging nasa isip mo. Sabi mo sa kanya. Ito dapat yung laging nasa isip mo, kapatid. Okay? Dahil itong kaisipan na rin ito ay nasa Panginoong Hesukristo. Sabi niya ng linaw, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ipinangalandakan na siya ay Diyos. Amen? But made Himself, tingnan niyo yan ha, He made Himself of no reputation. Hindi niya inari yung sarili niya na dapat itaas. Amen? He made Himself. Sabi ko po, He made Himself. Ang humility po, hindi po yan binibigay. Okay? Kinocultivate po ang humility. Amen? Kinocultivate po yan. Sinasanay. You are making yourself humble. Amen? Amen? Paano mo masasabi, paano mo malalaman na ikaw ay nagiging humble or humble na? Ano yung standard ng pagiging humble? Paano mo matetest yung humility mo? Can anyone answer? How can you test the level of your humility? Kung paano ka makisalamuha sa ibang mga tao. Hindi ka naman pwedeng maging humble na ikaw lang mag-isa eh. Amen? So taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men and being found in appearance as a man, He humbled Himself. Amen? He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Bakit po ginagawa ng Panginoong Hesukristo na maging obedient hanggang sa kamatayan? Because of humility. He submitted Himself to the will of the Father. Yan po yung pag-uusapan natin. Number 1, Jesus was submitted to His parents. Mga kapatid, mga anak, mga kabataan, baka kasi sabihin ninyo, okay naman ako kay Lord eh. Sinusunod ko si Lord. On par nga ako kay Lord eh. Pero hindi mo ginagalang magulang mo. Mali po yun. Hello? Dapat mayroon po tayong paggalang magulang. Kasi si Jesus, ginalang niya magulang niya. Bagamat siya'y Diyos. Amen? He has all the right na hindi igalang o hindi i-honor si Joseph at Mary. But because He wanted to do the will of the Father, nakasulat sa commandment, honor your father and mother. So, in-honor niya ang Ama sa langit by honoring His earthly parents. Minsan, hindi kagalang-galang yung magulang. Tama ba? Minsan, ang hirap pakisamahan ng magulang. Tama ba? Bakit ngumingiti yung iba? Pero ang sabi ng Bible, honor your father and your mother. Honor your father and mother. Why? Jesus submitted to His parents. Luke chapter 2 in verse 51. Then He went down with them and came to Nazareth and was subject to them. Amen ba? Ito po yung time na parang nagpaiwan si Jesus dun sa temple kasi nakikinig siya eh. Nandoon siya sa Father's house, kung tawagin niya. He was in His Father's business, the Heavenly Father's business. Nasa temple siya. He was listening to spiritual people. He was listening to teachers of the law. Okay? At hindi alam ng mga magulang niya, si Jose at Maria, na naiwan si Jesus doon.
No, naglakbay na sila pabalik pauwi na sila. After 2 days journey, saka lang nila napansin, hindi natin kasama si Jesus. Balikan natin. So binalikan nila doon sa temple, nakita nila si Jesus sa temple. Amen? Tapos nung tinawag ni Maria at saka ni Jose, si Jesus, halika na, uwi na tayo. Hindi niya sinabi na hindi ako sasama sa inyo, dito lang ako sa church. Amen po ba? Sabi diyan, Jesus, He went down with them and He came with them to Nazareth. How old was Jesus here? 13 years old. Amen po ba? Yung ibang 13 years old, gusto na mag-asawa. Nagmamayday na ng mahal niya. O, ba't may tumataas sa likod? Jesus went down with His parents and came to Nazareth, and He was subject to them sa bahay. Taas ang kamay ng mga anak na nakatira pa sa bahay ng magulang. Magpasakop sa magulang. Amen? Next. Number 2. Jesus was submitted to spiritual leaders and teachers. Bagamat siya'y Diyos, alam niya na po ang laman ng nasa isip ng tao. Alam niya na lahat ng batas ng Diyos sa langit. He submitted Himself to spiritual leaders and teachers. Luke chapter 2 verse 46. Now it was that after 3 days they found Him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Again, Jesus was 13 years old. He was seated in the midst of the teachers. No? Nasa temple, nag-aaral. And He was listening to them and He was asking them questions. Amen? Kita niyo yun? Diyos na nagkatawang tao, nagtatanong pa. Amen po ba? Because He made Himself of no reputation. Kahit alam na niya, He was eager to listen to these teachers. Kahit alam niya na yung sasabihin nila. Kayo po, paano kayo makipag-usap sa ibang tao? Baka kinakat nyo na sila kasi alam mo na yung sasabihin nila, hindi mo na sila binigyan ng chance magsalita. Si Jesus, kahit alam niya na yung sasabihin mo, pinagsasalita ka pa din niya. Amen po ba? Kahit medyo madaldal yung kausap mo, may tumatawa na lang sa likod. Dalawa pa kayo magkatabi. Diba? So, nag-listen muna siya and then he asked questions. Diba? Ang ganda ng conversation pag ganyan. Marunong ka muna makinig, tsaka ka magtatanong. No? Number 3, Jesus was submitted to the will of the Father. Okay, John chapter 6 verse 38, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Sabihin niyo po, humility. Si Jesus po submitted to the will of the Father. Yung ang Father, ang Ama, ang nagsugo sa Kanya, nagbigay sa Kanya ng assignment at sinunod niya yon hanggang sa kamatayan. Amen? Walang kondisyon. Amen? Ang pagsunod sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan. Sabi mo sa katabi mo, ang pagsunod sa Diyos ay hanggang kamatayan. No? Hindi pagka okay lang yung buhay mo. Hindi pag wala ka lang kaaway. Hello? Hindi pag yung wala ka lang toyo o saltik. Amen ba? Kahit may toyo, kahit may saltik ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Minsan nag-away kami ng asawa ko, pastor. Siya lang muna mag-church. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako ganon. Diba? Okay, pag-usapan po natin. Ito po yung mga benefits pagka meron kang humble heart. Number 1, humility draws God's favor. You attract the favor of God when you're humble. Luke chapter 2 verse 52, Jesus. Okay?
And Jesus increased in wisdom and stature. Tingnan nyo, verse 52 yan. Sa 51, ang nakalagay po, He submitted Himself to His parents. Pagdating ng verse 52, Jesus increased in wisdom. Kasi marunong siya magpasakop eh. Amen ba? Amen po ba? Kaya yung mga kabataan po na ayaw magpasakop sa magulang, napapariwara. Naniniwala po ba kayo doon? Napapariwara. So, you submit yourself to your parents, you submit yourself to your spiritual leaders, you submit yourself to the will of the Father. And what happens next? You will increase in wisdom, in stature, and in favor with God and with men. Pag-usapan po natin, ano po yung wisdom? Wisdom is the application of knowledge of divine and human aspect. Yung alam mo dito sa lupa at yung alam mo sa Bible, marunong kang i-apply. Tama yung application mo. Amen? Amen. Stature. Ano yung stature? Yung tindig. It's a physical aspect. It talks about your influence, your reputation, and your maturity. Amen? Next Sunday, yung topic natin, maturity. Next Sunday. Next, favor with men. What's favor with men? It's a holy influence upon souls. Nagkakaroon ka ng influensya sa maraming tao. Pag nag-i-increase yung humility mo, mas nag-i-increase yung influence. Holy influence. Amen? Favor with God is the spiritual condition of one governed by the power of God's grace. You can see the favor of God in an individual. Okay? Makikita nyo po yun sa mga taong humble. Mga humble na nagsiserve kahit nasa likuran lang. Hindi nyo alam, silent millionaires lang sila. Amen? Amen po ba? Alam nyo po, meron kaming mga nakikilala, no? Glory to God. Meron kaming mga nakikilala, napaka-humble, sobrang humble. Yung pala, may kakilalang ganito, binigyan siya ng 500,000. Aba, pag nakita mo yung tao, napaka-humble, hindi mo maiisip na may ganun siyang ministry o may ganun siyang kalaking blessing or influence. Ito po sinasabi ko sa inyo, taga Jensan. Napaka-humble mag-asawa. Nakilala ko po. Di ba? Sometimes, yung mga tao na akala mo wala lang, sila talaga yung mayayaman. Sila yung may mga talagang sinabi sa buhay. Diba? Napaka-humble. Ito po, nakita nyo si Ramon Ang, yung may-ari ng San Miguel Corporation. Hindi nyo siya makita na naka Hermes, naka Gucci. Diba simplehan lang yung yung damit niya. Tapos nung nagkaroon ng aksidente doon sa NAIA, tumakbo rin siya para umalalay doon. Amen? So napaka-humble na tao. So humility makes room for us to grow in wisdom, stature, and in favor with God and with men. So it makes room. It makes room. Humility makes room. Ibig sabihin niyan, naghahanda, inihahanda, nagkakaroon ng possibility na mag-increase ka. Amen ba? Sa lahat ng bahagi ng buhay mo na yan. In wisdom, in stature, favor with men, and favor with God. Pero pag pride, wala. Sarado yung pintuan sa mga bagay po na yan. Amen po ba? Kasi pag mayabang ka, mahirap kang turuan. Amen? Tingnan nyo, Proverbs chapter 1 verse 5. A wise man will hear and increase learning. And a man of understanding will attain wise counsel. Pero pag mayabang ka, sasabihin mo, hindi, mas bata sa akin yung pastor na yan, hindi ako makikinig dyan. Hindi nga nakatapos ng Bible school yan eh. Ba't ako makikinig dyan? Amen? Sabi dyan, a wise man. Tingnan mo nga yung katabi mo kung wise yan. Wise ba yung katabi mo? Ang totoong wise, sabi dyan,
nakikinig. Tingnan mo nga kung nakikinig yung katabi mo. Bukod sa nakikinig, increases in learning. Paano mag-i-increase yung learning mo kung hindi ka nagte-take note? Kung hindi ka available, kung hindi ka willing na matuto. Amen? Kung hindi ka marunong makinig sa ibang tao, lalong-lalo na sa mas mababa sa'yo. Estado sa buhay. No? Hindi po kasi ibig sabihin may narating ka na, pag yung kausap mo, hindi mo ka-level, hindi mo na siya papakinggan. A wise man will hear and increase learning. Amen? Kasi po, mahirap matuto ang taong mayabang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako mayabang. Next. Ito na. Humble people stay humble in seasons of promotion. Kasi po yung iba pag na-promote na, yumayabang na. Diba? Pagka nagkaroon na ng pakpak, natuto ng lumipad, yumayabang na. 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6, sabi diyan, likewise, you younger people. Taas ang kamay ng young people. Huwag kayong magsinungaling sa edad nyo. You younger people, submit yourselves to your elders. Sino yung elders dito? Taas na kamay. Yung elders po, yung kanina, they're either your parents or your spiritual leaders. Amen ba? Submit to them. Okay? Submit to them. Sabi diyan, yes, all of you be submissive to one another. Amen? We submit to one another. Hindi, halimbawa, kami po ni Mrs. Halika dito, Mrs. Halimbawa, kami po ni Mrs. Kami yung nagli-lead ng ministry. Di ba? As the senior pastor, assistant pastor, kami yung nagli-lead ng ministry. But we also submit to your ideas. Amen ba? Kung nagpapasa kayo ng mga ideas, we submit to them pag maganda, yes, dyan. Amen po ba? Hindi kami yung leader, kami lang dapat yung masusunod. Hindi po kami ganun. We also submit to one another. Yung specialty ninyo na hindi namin specialty, magsasubmit po kami doon. Naintindihan po natin? Okay? Kaya nga po nire-raise up namin kayo, maging active po kayo sa ministry para makita namin yung giftings ninyo. Amen po ba? Makita namin yung specialty ninyo. Amen po ba? Halimbawa, meron pong prophecy sa church po na ito. Thank you, mahal. Meron pong prophecy sa church na ito. Nalalaki po tayo. And I am dreaming na meron tayong malaking building na may kapihan sa baba. Yung dalawang magkatabi dito sa harapan, pareho nagkakape. Masarap yung timpla nila parehas. 'Di ba? Pag nag-partnership sila, 'di ba? Scriptures Park 7. Amen ba? No? May kanya-kanya po kayong specialty, lalo sa mga kabataan. Grabe potential ninyo. Ay, walang naniwala sa kanila. Grabe yung potential ninyo. Ang grabe yung potential nyo. No? Grabe po yung potential ninyo. Kaya nyo pa kaming higitan. Kaya nyo akong higitan. Amen ba? Kasi yung alam ko yun, pero yung malalaman ninyo, halimbawa, tumanda na ako, wala na ako, hindi ko na malalaman. Pero kayo, mas marami pa kayong malalaman. Mas marami pa kayong maririnig. Amen ba? Malaki potential po ninyo. So we submit to one another. Amen po. So diyan sabi, be clothed with humility. Diba yung suot, sinusuot pala yung humbleness, yung humility. Kasi pag hindi mo sinuot yung humility, masangsang ka eh.
Baho na ugali natin lahat eh. In one way or another, we have different levels ng kayabangan. No, pag hindi natin sinuot yung humility, sasangsang yun, parang body odor yun eh. Yung pride, mabaho yun eh. Diba, bigla na lang lalabas yan eh. Pag nakakalimutan mong isuot yung humility. Alright? So, next slide. We don't pray to God, Lord, humble me. Mali pong prayer yon. Hindi po, wala kayong makikita sa Bible na nag-pray, Lord, i-humble mo ako. No. You can only see in the Bible na if my people, may kondisyon, no? If, kung pipiliin nila, kung pipiliin nila na mag-humble. Sino yung sila? My people, the people of God. Sino yun? Tayo. If my people will humble themselves and pray. If, di ba? Ibig sabihin ng if, may condition. Pwede pa lang hindi ka mag-humble, pwedeng magmayabang ka na lang all throughout your life. Amen ba? If. Sino po dito gusto maging mayabang all the days of his life? So, if my people. So, sinong unang-unang inaasahan ni Lord na maging mapagpakumbaba? Sino po? Tayo. Amen ba? Hindi dahil kilala mo na si Lord, magmamayabang ka na sa unbelievers. Pupunta ka sa kalsada, mamamatay kayo, papunta kayo sa impyerno. Hindi ganon. Hindi po ganon. Paano dapat nating sabihin? Nakatanggap lang ako ng biyaya. Makasalanan din ako. Inaalo ko sa'yo yung tinanggap ko. Willing ka ba? Gusto mo bang tanggapin yung tinanggap ko? Kasi papunta rin ako ng impyerno, kaya lang nakatagpo ko yung pag-ibig ni Lord. Amen ba? Naranasan ko, nalasap ko, natikman ko yung biyaya ng Diyos. Kaya ako to sinasabi sa iyo, kapatid. Ayaw kita ng mapahamak. Amen? Hindi yung sasabihin nyo, pag hindi ka nagpunta ng church, di ka maliligtas. Pag hindi ka sumama sa akin, papa-impyerno ka. Hindi po ganun. Paano ba na-receive yung biyaya ni Lord sa buhay mo? Pinilit ka ba? Sinaktan ka ba? Ano to? Kinaladkad ka ba? Hindi, di ba? Nakita mo lang doon sa ibang tao na, uy, ba't ganun na yung buhay niya? Amen? Sabihin nyo nga, kitang-kita, halatang-halata, amoy na amoy. Yan ang humility. Okay? So, meron po kasing tendency, okay, there is a tendency that we begin to see ourselves as deserving. Okay? Deserving of what? Mga bagay, respeto, posisyon. Kasi, I got there. Nandito na ako. Hello? Hello? Lalo na pag may title na nakakabit sa pangalan mo. No? Halimbawa lang to Jan Eric Manhares. No? DD, PhD, MD. Ano pa ba? Lahat na mga pati sa unahan meron pa. Reverend, most reverend, 'di ba? Pag ang dami nang nakadugtong sa pangalan mo, yumayabang ka na. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Okay? Wag ganon. Next slide. You are humbled through the valleys and you must stay humble even at the mountains. Amen? Halimbawa, nung mga nakaraan sa buhay mo, ang hirap na hirap ka. No, ginawa mo yung best mo, nagpakasikap ka, narating mo yung tugatog ng tagumpay. At kapag narating mo na yung tugatog ng tagumpay, huwag ka pa rin magiging mayabang. Always look back where you came from. Amen? Ang paa, nakatapak pa rin sa lupa. Kahit nasa bundok ka na, lupa pa rin yung tinatapakan mo. Amen po ba? No? Huwag nating gayahin yung iba nung narating na yung success, sumakses na. Nakalimutan na yung mga kasama niya nung sumakses siya. Amen po ba? Maganda habang sumasakses ka, dinadala mo rin sila doon. Kasama mo sila.
Mas masarap pumunta sa tuktok na bundok na may kasama ka. Amen po ba? Gusto niyo bang sumama sa bundok? Hindi, joke lang po yun. Okay? In your valley and in your mountains, kailangan humble tayo. Amen? Minsan po kasi, sa valley lang tayo humble. Kailangan, kahit doon sa mountain, humble pa rin tayo. Nakakita na po ba kayo ng palay? Nahitik sa bunga? Ano nangyayari pagka maraming bunga yung palay? Diba, nakayuko siya. Kapag yumayaman ka na, pagka nagiging successful ka na, mas lalo ka pang yumuyuko. Amen ba? Merong parable sa Bible, yung parable of the wheat and tares. Yung wheat, yung trigo, yung parang palay. Pagka may siyang bunga, yumuyuko siya. Yung tares, matinik yun. Pag lalong dumadami yung tinik, lalo siyang tumataas. Pero magkamukha sila. Magkamukha sila. Eh, tingnan mo yung katabi mo. Trigo ba yan o tinik? Magkamukha. Ibig sabihin po, sa same lupa tumubo. Isang church. Pwedeng lumaki ka sa church pero matinik ka. Matinik ka sa chicks. Matinik ka magmura. Matinik ka magnakaw. Nasa church ka pa din. Pero ang gusto ni Lord makita, trigo. Yumuyuko, nag-humble, nagsiserve. Amen? Nagko-confess. Umaamin ng kasalanan, umaamin ng mali. Amen? Hindi matinik, hindi nakakasakit ng ibang miyembro. Amen? O, hindi nanunugat, hindi nananadyak. Nang kasama sa church. Amen? Next, 2 ways you will be humbled. Number 1, you will humble yourself before God like David. Or you will be humbled by God like Saul. Alam niyo yung story na to? Pareho sila. They were caught in sin. Ano nang ginawa po ni David? Right there and then, at the moment na na-reveal yung kanyang kasalanan, he repented. Si Saul, nung na-reveal yung kanyang kasalanan, right then and there, anong sabi niya? Honor me in the front of people, sabi niya. Huwag mo ko ipahiya sa ibang tao. May habang So si David, okay lang na mapahiya siya sa mga tao. Huwag lang siyang mapahiya sa harapan ng Diyos. Si Saul, okay lang mapahiya siya sa Diyos, huwag lang siya mapahiya sa tao. Ano mas gusto niyo? Alam niyo po yung mapahiya ka sa mga tao, saglit lang yan Ilang panahon, ilang araw, ilang linggo, malilimutan nila yan Amen po ba? Pero yung mapahiya ka sa Diyos, yung ikahiya ka ng Diyos, kinahiya si Saul ng Diyos. Bakit? Kasi nahiya siya sa mga tao. Mas mabuti na pong abutan tayo na umamin. Amen? Kaysa tayo yung i-humiliate ni Lord. Kasi si Saul, hinumiliate siya. He was humbled through humiliation. Yung mga tao na dapat, yung iniisip niya na mahihiya siya, doon pa siya talaga napahiya. Okay? Okay. Third, humble people lets other people praise them. Amen ba? Hindi yung, ang galing-galing ko, ang pogi-pogi ko, di ba? Lagi ka pang may my day. Lagi ka may my day. Puro mukha mo. Okay? Puro mukha mo. Oh, mamaya-maya, mukha mo na naman. Kung ano-ano na facial expression ginagawa mo sa social media para pansinin ka ng tao, madaming likes o anything. Proverbs chapter 27 verse 2 sabi, let another man praise you and not your own mouth. Amen. Diba? Tignan niyo si June, pogi. Diba?
Pero hindi ko pa siya narinig na sabihan akong pogi eh. Okay, you let other people praise you. Paano po, pastor, kung hindi nila makita yung katangian na meron ako? God is your witness. Di ba? Halimbawa, naglinis ako, pastor, ng church. Pupost ko ba sa Facebook, naglinis ako ng church? No. Pag ginawa mo sa Diyos, ang Diyos ang nakakita sa'yo, ang langit nakakita sa'yo, ang langit ang magre-reward sa'yo. Amen po ba? Mas higit ang reward na binibigay ng langit kaysa sa reward na binibigay ng tao. Tatlo lang yung nag-amen. Sabi ko po, mas higit yung reward na kayang ibigay ng langit kaysa sa reward na kayang ibigay ng tao. Amen po ba? No, yung reward ng tao, limitado lang po, pero pag nag-reward ng heaven, gumawa ka ng hindi nakita ng iba, naku, magugulat ka. Amen po ba? Itong week lang nagulat din ako Hindi, totoo, nagulat po ako ngayong week. Ginulat ako ni Lord ngayong week. No? Next. Sorry. May naalala lang po ako dito sa third point po natin. Alam nyo po, nung natalo ni David si Goliath, amen? Natalo ni David si Goliath. Sino nagsulat nun? Sino nagsulat nun? Natalo ni David si Goliath. Sino nagsulat nun? Si David? Sino magsasabi na si David yung nagsulat nun? Nagbabasa po kayo ng Bible? Sabi ko po kanina, sumagot kayo yes or no. Natalo ni David si Goliath. Sino nagsulat nun? Si David? Sino nagsasabi si David nagsulat nun? Sino nagsasabi na hindi si David ang nagsulat nun? Bakit? Sino nagsulat nun? Sige po, bakit? Sino nagsulat sa tingin nyo? Si Sean. Sa tingin mo, sino nagsulat nun? Propeta. Disciple niya. Sino pa yung nagtaas? Sa likod. Dito muna habang nag-iisip. Bystander daw. Si Ezra daw. Si Samuel. That's correct. Si Samuel. Saan nakasulat yun? 1 Samuel. Amen ba? Hindi. Tama yun, tama. Okay, ganito po yan. Inaral ko siya. Yung 2 Samuel, patay na si Samuel doon. Sino nagsulat noon? Yung 2 Samuel po is, tawag dito is, parang tinuloy ni Nathan saka ni yung isa pang prophet nung time ni David. Sila yung tumuloy noon. Kasi patay na si Samuel noon So in 1 Samuel, nandoon yung narrative ng pagtalo ni David kay Goliath. Amen? So ninarrate doon kung paano tinalo ni David si Goliath. Pero hindi nyo mababasa yon sa Psalms, sa mga sinulat ni David sa Psalms. Tinalo ko si Goliath, ang galing-galing ko. Diba? Hindi niya sinabi yun. Ano yung sinulat niya po sa Psalms? Ano yung sinulat niya sa Psalms? Yung Psalm 51. Yung nahuli siyang nangangalo niya kay Bathsheba. Yun yung sinulat niya, yung faith niya. Hindi niya sinulat yung victory niya. Ang nagsulat pa nung nakipag-away siya sa mga bears and lions, hindi rin siya. Sino? Si Samuel. Nakita ni Lord lahat yun. Amen ba? Kailan lang ba sila nagkita ni Samuel sa ni David? Nung anointing lang. Paano nalaman ni Samuel na nakipaglaban si David sa mga aso? Sa mga oso at sa mga leon. Propeta siya nireveal sa kanya ni Lord. Amen ba? Amen ba? Wow! Galing, no? Kaya yung mga
ginagawa in your private na hindi alam ni pastor nyo, ng leader nyo, pero faithful kayo, ginagawa nyo kay Lord, nakikita ng langit yun. Amen po ba? Baka magulat-gulat ka na lang, may librong nakasulat, autobiography mo, or biography mo. Amen ba? Kasi nakita nung tao, ay ito si ganitong tao, ang galing, ganito siya, tapos naging ganito, wow, isusulat ko nga yung buhay niya. Diba? Hindi na ikaw yung magkukwento ng buhay mo, ibang tao na yung magkukwento ng buhay mo. Mas maganda yun, di ba? O, halimbawa si Jordan. Oh. Si Jordan, dating ganito, di ba? Di ba? Pang MMK ba yung story mo? O, magaling magkwento daw. Hallelujah. Okay? So, let another man praise you. No? Let other man praise you. Let heaven praise you. Amen? Lastly, humble people serve. Mark chapter 10, verse 42 to 45. Calling them to himself, Jesus said to them, "You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their powerful men exercise authority over them, tyrannizing them. But this is not how it is among you. Instead, whoever wishes to become great among you must be your servant. And whoever wishes to be first and most important among you must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many." Humble people serve. Ito po, nagtatalo-talo sila. Sino ba yung magiging great sa langit? Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, teka, halin muna kayo. Huwag kayong mag-away-away kung sino pinakamagaling sa inyo. No? Nagtatalo-talo na sila eh. Kung sino yung uupo sa kanan ni Jesus, kung sino yung uupo sa kaliwa ni Jesus. Sabi ni Jesus, halika nga muna kayo. Mali yung mindset nyo. Sabi niya, yung mga walang pananampalataya sa Diyos, ganyan sila. Kung sino yung mauuna, sino yung leader. Pero sabi ni Jesus, this is not how it is among you. Instead, whoever wishes to become great must be servant. Must be a servant. Amen po ba? Gusto mo maging dakila? You must serve. Serve others, not yourself. Serve others, not yourself. Amen? You serve others. Yun yung mind ni Jesus nabasa nyo ba? Yung kanina sa Philippians chapter 2. For even the Son of Man did not come to be served, but to give his life as a ransom for many. That's how Jesus did leadership. Humility. Through his humility. Hinugasan niya po yung paa ng mga disciple niya. Alam niyo po ba yung gesture po na yon? Yung paghuhugas po ng paa ay ginagawa lang po ng isang alipin. Alipin lang po. Ibig sabihin ng alipin, siya yung parang katulong doon sa panahon nila. Yung katulong po, hindi siya pwedeng nakasuot ng magandang damit. Talagang alipin, a slave. Amen? So, si Jesus, hinubad niya yung kanyang damit, okay? Parang nagano lang siya ng balabal. Talagang itsurang alipin. And then, he knelt down and washed the disciples' feet. Amen? At ang sabi ni Jesus sa kanila, ganito dapat kayo. Ganito dapat kayo. You serve one another. Amen? In my conclusion, a good leader is a faithful follower. A good speaker is a good listener. A good minister is a humble servant. Sabi po ni Louis Giglio ng Passion Church, humility is not a character trait to develop. It's the natural byproduct of being with Jesus. Intimacy is the key. Intimacy is equal to humility. Kapag sinusunod po natin yung greatest command, to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength, automatic po nagiging humble tayo.
Bakit? Kasi when we begin to be intimate with Jesus, nai-impart po sa atin yung mind niya. We begin to have the mind of Christ. Amen po ba? You learn to love unselfishly. Amen? You learn to serve without asking or expecting anything in return. Kasi ganun po naglingkod si Jesus. Amen ba? Pag kinakausap mo si Jesus at every moment of your life, moment by moment, no, hindi nagpapas yung mga araw o mga oras o minuto na hindi mo kinakausap si Jesus. Pag may dumating na situation, you will keep or you will stay humble. Bakit? Kasi konektado ka kay Lord eh. Amen po ba? So, there are questions to ask yourself. Tanungin niyo po yung sarili niyo. Okay? Am I still teachable? Do I serve more now that I am promoted? Either sa ministry, either sa trabaho mo yan o sa negosyo, do I serve more kahit na ikaw ay promoted na? Ito pa, how do I respond when I'm corrected? Ito po ha, because in correction, nakikita po kung humble ka or not eh. Napapansin po ninyo, sa correction minsan lumalabas kung sino ka talaga. When you are faced with the truth about yourself, it's either willing ka magbago or i-deflect mo siya. Magagalit ka doon sa tao nagsasabi sa'yo na ganun ka. Sino ka po doon? So, paano po natin ma-develop yung ating humility? Siyempre, unang-una, intimacy. But on this list, submit to leadership and correction. Number 2, serve others regardless of title or position. Number 3, invite accountability. Ask someone to speak truth into your blind spots. Tanungin niyo po yung mga tao sa paligid ninyo. Alam niyo po, ginagawa ko from time to time when we have ministry meeting, tinatanong ko po yung mga tao. Tinatanong ko yung mga leaders ko. May mga nakikita ba kayong mali sa amin? Sa aming mag-asawa? Sabihin niyo po. Yan sabi ko sa kanila. Because I want to hear them. I want to hear your point of view. Okay? Number 4, let others praise you and remain silent in self-promotion. Number 5, model humility in your home, work, and church. Number 6, ask God to reveal any pride hiding in your heart. Lastly, practice listening more than speaking. Have we learned anything today? Let us all stand up.